Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. That night Kabanata 61. Shaznia's POV. His kiss went deeper. Para siyang uhaw na uhaw sa paraan ng kanyang paghalik sa akin. He licks and even sucks my tongue like a thirsty animal. Wala akong ibang nagawa kundi ang ipulupot ang mga braso ko sa kanyang batok at lalo kong ipinagdikit ang kanyang katawan sakin. Looks like Lunox is really an expert when it comes to this. I want more than these kisses. I want him inside me. Halos mabaliw ako nang maramdaman ko ay sa loob ng t-shirt na suot ko. Napakagat pa ako ng labi nang bigla niyang pisilin ang malulusog kong dibdib. Marahas niyang hinubad ang damit ko't ihinigas ito kung saan. Nang tumambad sa kanya ang malulusog kong dibdib ay halos napamura ito. Damn, you're so fucking hot, babe, na mamaos na sabi niya sa kasinunggaban ng halik ang dibdib ko. Ungol ko nang laruin ang kanyang daliri ko. Nawawala na ako sa tamang huwisyo dahil sa kanyang ginagawa. Lalo akong nawala sa sarili nang ibinaba nito ang kanyang kamay sa underwear ko. Ipinasok niya ang kanyang daliri sa loob ng underwear ko at bahagya niyang hiniko ang pagkababae ko. Oh shit. Malakas na daing ko. Humor ko ang katawan ko nang bigla niyang ng kanyang daliri ang basa kong hiwa. Sunod-sunod ang pagsinghap ko habang nilalaro ng kanyang daliri ang pagkababae ko. Ang kanyang bibig naman ay gumapang papunta sa leeg ko. Napingala ako sa kisame at bahagya sa mga oras na to. His lips, his tongue, his fingers, they were all good. I'm anticipated with his touch, with his kiss and his socks. The pleasure is fucking making me moan and call his name. Hinayaan ko kung ang kina ng kanyang daliri ang pagkababae ko. Wala na akong ibang iniisip kundi ang sarap na binibig. Lalo akong umungol ng dahan-dahan niyang nasok ang kanyang daliri sa loob ko. Fuck. Ungol ko na halos nahihibang na sa kanyang ginagawa. I like this. I like what he's doing in between my legs. The pleasure he makes me feel, it's making me crazy. Nang tumigil siya sa kanyang ginagawa ay napadilat ako. Muli niya akong hinalikan sa mga labi saka dahan-daang ibinaba ang underwear ko. Pagkagapos ay ipinaghiwalay ang mga binti ko. Hinawakan ko pa ang kanyang kamay para sana pigilan siya ngunit huli na dahil matagumpay nang ginawa iyon. Ipinagsiklap niya ang mga daliri namin saka ipinosisyon ito sa taas ng ulo ko. Walang sabi-sabing ipinasok niya ang naninigas niyang kahabaan dahilan para mapasigaw ako ng malakas at napapikit sa pinaghalong sarap at kirot sa pagkababae ko. He wasn't gentle. Natigilan si Lunox. Sorry, babe. I thought. Just continue, hinihingal na sabi ko. Ay dahan-dahan niya nang ipinasok ng buo ang kanya sa loob ko. Mapusok niya akong hinalikan na agad kong tinugon ng mas mapusok na halik. We kissed passionately but roughly. Para kaming uhaw sa halik ng isa't isa. Sa pagitan ng halikan ay unti-unti kong naramdaman ang paggalaw ng kanyang pagkalalaki sa loob ko. Shit, fuck. Sumabay na rin ako sa kanyang paggalaw. Ginaya ko ang kanyang pagtaas-baba. Bumitaw ako sa pagkakasiklap ng mga daliri namin at bahagyang sinabunutan si Lunox sa sarap na nararamdaman ko habang ininabaon ni Lunox ang kanyang kahabaan sa loob ko. Sabay kaming napaungol ng sagarin ni Lunox ang kanyang pagkalalaki sa loob ko. Lalong napuno ang hilinghing at ungol namin nang gayahin ko ang kanyang paggalaw. Napatingala ako't nakaawang ang bibig habang sinasalubong ang bawat pagpasok ni Lunox sa loob ko. Ilang sandali pa ang lumipas ay tila nahihibang na ako sa sarap na kanyang pinaparamdam sa bawat pagbaya sa akin. Lunox. Fuck, babe. Mas lalo kong binilis sa galaw ng aking balakang habang si Lunox naman ay nakahawak na sa aking bewang at ginagaya ang bilis na gusto ko sa kanyang pagbalo. Umawang ang mga labi ko habang umuungol. Lalong binilisan ni Lunox ang kanyang pagbayo sa akin na lalong ikinabaliw ko. Mas nahihibang ako sa sarap dahil sa pag-iisa ng katawan namin. He's really good in bed. Nang maramdaman ko ang pagsabog ng orgasmo sa loob ko ibang kaluwalhatian ang naramdaman ko. Halos napayakap ako kay Lunox habang nilalasap ang sarap ng orgasmo ko. Parehas kaming natigil sa ginagawa.
When I felt a hot liquid filling my mouth parted in pleasure. I love you, hinihingal na sabi ni Lunox habang yakap-yakap ko pa rin siya. Mahal din kita. Mahal na mahal. Kinaumagahan ay nagising ako nang maramdaman ako ng pagkaihi. Nang idilat ko'y unang nakita ng mga mata ko ay si Lunox na kasalukuyang nagbibihis ngayon. Kinagat ko ang pangibabang labi ko nang manumbalik sa isip ko ang nangyari sa amin kagabi. Kahit kailan ay hinding-hindi ko pagsisisihan na muli kong ibinigay ang katawan ko sa kanya. Siya ang una at pangalawang lalaking umangkin sa katawan ko. Probably, he will also be the last. Wala kaming ginamit na proteksyon kaya alam ko sa sarili kong posible na mabubuntis ako. I am not scared anymore. Sigurado na ako sa kanya. Kahit na hindi niya pa alam ang tungkol kay Shaznia, sa isip ko ay pamilya na kami. Hinding-hindi ko hahayaang mabuwag ang pamilyang binuo namin. Kung may darating man na bagong miyembro sa pamilya namin ay mas magiging masaya ako. Bahagya siyang lumingon sa direksyon ko, at nang mapagtanto niyang gising na ako'y ngumiti siya. Good morning, babe, nakangiting bati niya. Good morning, tugon ko. Naglakad siya palapit sa akin saka umupo sa kama. Dinampyan niya ako ng halik sa labi. Napakagat naman ako ng labi nang humiwalay na siya sa paghalik. Aalis ka na? Tanong ko. Tumanggaw naman siya. Nanlaki ang mga mata ko nang maalalang may pasok ako ngayon. Sheesh. Nang mapansin iyon ni Lunox ay kumunot ang kanyang noo. What's wrong, babe? Yung opisina, nahihiyang sabi ko. Ngitian niya naman ako. Pinasadahan niya ng kanyang daliri ang buhok ko na worry by inaayos niya ang pagkagulo nito. I already told mom that you'll be absent this day. Alam niyang magkasama tayo, aniya. Ngumuso ako. Nakakahiya, Lunox. Baka isipin ng mommy mo na. Itinapat niya ang kanyang hintuturo sa labi ko para pigilan ako sa pagsasalita. Si mommy na mismo ang nagsabi na huwag ka nang pumasok. It's alright, babe. Don't worry. Kinindatan niya pa ako. Tumayo na siya saka muling ipinagpatuloy ang kanyang pagbibihis. Gusto ko mang tulungan siya'y hindi ko magawa dahil wala akong saplot sa katawan. Pinanood ko lang siya hanggang sa matapos siya. Wait for me. I'll be back, aniya. Naglakad siya papunta sa kanyang kabinet saka ito may kinuha. Pagbalik niya'y may dala na siyang paper bag. Ano yan? Tanong ko nang ay lapag niya sa kama ang paper bag na iyon. Clothes for you. Bumili ako kaninang umaga. You may change your clothes if you want ta. Lalabas lang ako saglit, aniya. Tumanggo ako at ngitian siya. Thank you. Nang sumilip ako sa paper bag na iyon saka isa-isang nilabas ang laman nito. Una kong nilabas ay ang 2 pares ng underwear at brassiere na nasa loob ng paper bag. Ang isang pares ang kulay beige habang isa na may kulay brown. Ang sunod ko namang nilabas ay ang kulay beige na turtleneck na shirt at blazer. Ang pinakahuli na inilabas ko ay ang puting trousers. How come did he know that neutral colors are my favorites? Pumasok na ako sa banyo para maligo. Pagkatapos ay lumabas na ako't nagbihis. Pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin sa sinukli ang buhok kong basa. Hindi na rin ako nag-abalang maglagay ng light makeup dahil bukod sa wala akong dala ay wala naman na akong pupuntahan. Saktong katatapos ko lang sa ginagawa nang bumukas ang pinto at bumungad doon si Lunox. Kindly place it at the table, aniya sa taong nasa labas ng kwarto. Ilang saglit lang ay may pumasok na babae habang may dalamang tray ng pagkain. Halos matakam ako sa mga pagkaing nandoon. Anong oras na ba? Nang lumabas ang babae ay saka lamang ako nilapitan ni Lunox. Ipinilupot niya ang kanyang braso sa bewang ko at bahagyang ipinagdikit ang katawan ng isa't isa. Ako na may inangkla ang mga braso ko sa kanyang batok. Nakipaglabanan ako ng titig sa kanya. Ngumisi siya sa akin. Thank you for last night. Bigla namang uminit ang pisngi ko. Paano kapag nabuntis ako? Tanong ko sa kanya. I'll be the happiest man in the world. Tinaasan ko siya ng kilay. At bakit? Dahil ikaw ang nanay ng magiging anak ko, nakangiti niyang tugon.
That Night Kabanata 62. Shaznia's POV. Nang mag-alas 9 na ng umaga ay sabay na kaming umalis ni Lunox sa hotel. Kasabay din namin sina Bruno at Lucas na kalalabas sa kabilang kwarto. Ipinagbilinan na ako ni Lunox kay Lucas dahil kailangan na nilang attend sa convention. Nang makarating kami ni Lucas sa Maynila ay idiniretso niya na ako sa bahay. Naabutan ko pang nandoon ang mga lalaking nakaitim na suit na nakabantay sa labas ng bahay. Kung hindi ako nagkakamali ay 5 silang nandito sa labas. Natigilan sila ng i-park ni Lucas ang kanyang sasakyan sa labas ng bahay namin. Pagkababa ko'y binati nila ako. Good morning, Ma'am Shaznia. Ngitian ko sila. Magandang umaga. Nagpaalam na ako kay Lucas na papasok na. Siya na may naiwan muna sa labas dahil kakausapin niya raw muna ang mga ito. Nang makapasok ako'y sinalubong ako ni Shaina ng yakap gaya ng laging ginagawa niya. Si Mama naman ay kasalukuyang nakaupo sa sofa. Sa tingin ko'y nanonood sila ng palabas ni Shaina. Lumapit ako sa kanya sa kanagmano. Kailangan nating mag-usap. Tumanggo ako sa kanya. Tumayo siya't naglakad papunta sa dining area. Iniwan na muna namin si Shaina. Nang umupo si Mama ay umupo na rin ako. Anong nangyayari, Shaznia? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Tumungo ako. Humugot ako ng malalim na hininga bago ko inangat ang mukha ko't sinagot ang kanyang tanong, may nagbabanta po sa buhay ko. Ano? Kailan pa? Bakit? Sino? Sunod-sunod niyang tanong ko. Nilero ko ang mga daliri kong nakapatong sa may hita ko. Nitong nakaraan lang, Ma. Si Celestine po, iyong ex-girlfriend ni Lunox. Malaki kasi ang galit niya sa pamilya nila kaya nang malaman niya sigurong may namamagitan sa amin ni Lunox ay nagsimula na itong magpadala ng mga banta sa akin, paliwanag ko. Ma'am, antong hininga ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayoko po na mag-alala kayo. Pero hindi mo dapat sinasarili ang bagay na iyan. Nagulat na lang ako na pagkagising ko, may mga tao na sa labas. Nang tanungin ko sila'y si Lunox daw ang nagpadala sa kanila rito. Paanong alam ni Lunox ang tungkol dito tapos ako'y hindi mo man lang nasabihan? Umiling ako sa kanya. Hindi rin po alam ni Lunox. Nagkataon lang po na natuklasan niya ang tungkol dito, Maria. Napahawak siya sa kanyang sentido at bahagya pang umiling. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ayaw kong sabihin kay Mama ang tungkol sa mga bantang natatanggap ko. Ayokong mag-alala siya. Isa pa, ayokong sisihin niya si Lunox kung bakit nangyayari sa akin ito. Nanatiling tahimik si Mama. Hinawakan ko ang kanyang kamay saka siya hinarap sa akin. Ma, hindi na ninyo kailangan pang mag-alala dahil nakakulong na si Celestine. Shaznia, kahit nakakulong pa siya, hindi natin alam kung may mga kasamahan ba siya. Hindi tayo pwedeng makasiguro, anak. Bigla kong naalala ko ang sinabi ni Celestine kagabi. Mali ka ng pinagkakatiwalaan. It gave me a sudden chills. Nawala iyon sa isip ko dahil sa nalaman kong si Lunox ang may pagkana ng ikatlong sulat. Ang ibig niya bang sabihin ay may nagtatraidor sa akin? Kung meron nga ay mas kailangan kong mag-ingat. Maaaring tama si Mama, hindi dapat kami makasigurong ayos na ang lahat. Pero ang kailangan kong malaman ngayon ay kung sino ang taong tinutukoy ni Celestine. Mabuti na lang at nandyan si Lunox para masigurong ligtas ka, saad ni Mama. Hindi lang ikaw kundi pati kami. Lalong-lalo na si Shaina, dagdag niya pa. Pinasadahan ko ng tingin si Shaina na ngayon ay nakatutok pa rin ang atensyon sa kanyang pinapanood habang hawak nito ang Barbie doll na bigay sa kanya ni Lunox noong birthday niya. Sa tingin ko ito na ang tamang oras para sabihin ko kay Mama ang totoo tungkol kay Shaina at sa kanyang totoong pagkatao. Huminga ako ng malalim bago muling humarap kay Mama. Ma, may aaminin din ako sa inyo, panimula ko. Tiningnan niya lamang ako habang nakasalubong ang kanyang kilay, tila naghihintay ng susunod kong sasabihin. Tungkol po kay Shaina, hangina ang boses ko para hindi marinig ni Shaina na siya ang pinag-uusapan namin. Yung tungkol po sa totoong ama niya.
Umayos ng upo si Mama. Bakit? Anong tungkol dun? Nakakunot ang noong tanong niya. Kilala ko po ang totoong ama niya. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Sino? Lumunok muna ako bago sumagot sa kanya ng nakatungo. Si El Lunox po, kinakabahang sagot ko. Ano? Sigurado ka ba sinasabi mo, Shaznia? Tumanggo ako. Saka ko sa kanya ikinwento ang lahat-lahat. Noon pa man ay ayokong pag-usapan ng detalyado ang tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Tanging si Chloe lang ay may alam sa totoong nangyari. Ang tanging nasabi ko lang kasi sa kanila noon ay hindi ko namukan ang lalaking bumuntas sa akin. Pagkatapos kong sabihin kay Mama ang lahat-lahat ay nakatanggap lamang ako ng sapak sa kanya. Ma, naman. Angle ko habang hinihimas ko pa ang parte ng ulo kong binutukan niya. Sinaman niya ako ng tingin. Sira ulo kang bata ka. Kaya pala noong sa resort ay sinasabi nilang kamukha ni Shaina si Apollo na kapatid ni Lunox. Kaya pala napapansin ko na parang magkahawig ang dalawa lalo na ang mga mata nila. Kumunat ang kanyang noo. Alam ba ni Lunox ito? Umiling ako. Natatakot ako na baka kunin niya sa akin si Shaina kapag nalaman niya ang totoo. Tsaka paano kung hindi niya rin ako paniniwalaan dahil nga sa wala siyang maalala sa nakaraan niya. Natahimik naman si Mama. Kahit papano'y nabawasan ng tinak ang dibdib ko. Sa wakas ay wala na akong itinatago kay Mama. Buti nga't hindi siya galit gaya ng inaasahan kong magiging reaksyon niya. Parehas kaming napatingin kay Shaina na inosenteng nakikipag-usap ngayon sa hawak-hawak niyang Barbie doll. Hindi ko pinangungunahan ang desisyon mo, anak, dahil ikaw ang ina ni Shaina. Pero ang mapapayo ko lang na sana ay huwag mong ipagkait sa dalawa ang katotohanan. Wala na akong natanggap na banta sa sumunod pang mga araw. I thought everything was going peaceful not until an unknown number texted me. Dagdag 63975******* isa. I'm back, Shaznia. Did you miss me? Wala na akong ibang naisip na taong magpapadala ng mensaheng iyon maliban kay Celestine. Kahit na wala na akong natatanggap na banta nitong mga nakaraang araw ay bantay sarado pa rin naman ang bahay namin. Ako na may hinahatid sundo na rin ni Lunox mula sa bahay hanggang sa kumpanya. Noong una ay tutol ako pero kalaunan ay nasanay na rin ako. Hindi ko na nga lang pinapansin sa tuwing pinagtitinginan kami ng mga empleyado. Kasama ko ngayon si Shaina sa loob ng kotse ni Lunox. Kasalukuyang nagdadrive si Lunox habang ako na may nasa passenger seat. Si Shaina naman ay nasa likod namin. Weekends kasi nga isipan kong mag-grocery muna. Si Ryle sana ang yayain ko kaso busy raw siya ngayon. Naiwan naman si Mama kasama si Chloe sa bahay kahit na may kinuha kaming kasama sa bahay para tulungan si Mama sa mga gawaing bahay tuwing nasa trabaho ako. Siniguro ni Lunox na naimbestigahan niya ng maayos ang kasambahay na kanyang nahanap. Aside from kilala siya ni Kuya Manuel, inalam din ni Lunox kung anong background niya. Delikado raw kasi kapag kung sino-sino lang ang kukunin namin. Magtatatlong araw na rin siya sa amin, and so far, she's nice, masipag rin ito at madaldal. Babe, are you alright? Tanong sa akin ni Lunox habang palaipat-lipat ang kanyang tingin sa akin at sa daan. Napatingin naman ako kay Shaina. Nang makitang nakatuon ang kanyang atensyon sa kanyang pinapanood sa cellphone ay sumagot ako, someone texted me. Kumunat naman ang noo ni Lunox. Kilala mo ba? Unknown number. Huminga ako ng malalim. Ano na ba ang balita kay Celestine? Halos pabulong kong tanong. She's still in jail. Why? Sakto namang tumigil ang sasakyan dahil sa traffic. Inabot ko kay Lunox ang cellphone ko sa kahinayaan siyang basahin ang mensaheng nandoon. Namipis ang labi niya kasabay nun ang pagsalubong ng kanyang kilay. If this is her, how did she get your number? Wala sa sariling tanong ni Lunox. Nagkibit balikat ako. Hindi ko alam. Pero malakas ang kutob ko na siya yan. Isinauli sa akin ni Lunox ang cellphone ko.
Ipinatong niya ang kanyang palad sa kamay kong nakapatong sa hita ko. I'm here. Don't be scared. Tumanggo ako sa kanya at tipid siyang ngitian. Humilig siya sa akin para halikan ako sa noo. Don't think about it anymore, aniya. Kahit nasabihin ni Lunox na huwag nang isipin ang tungkol doon, hindi ko pa rin maalis sa sarili ko ang takot at pag-aalala para sa kaligtasan ng mga taong nasa paligid ko, lalong-lalo na si Mama at Shaina. Kung maaari nga lang ay mag-resign na ako sa trabaho ko para mabantayan sila. Karga-karga ni Lunox si Shaina habang ang kabilang kamay niya ay nakasiklap sa mga daliri ko. May 3 bodyguards naman na nakasunod sa amin. Desisyon iyon ni Lunox para mas ligtas kami. Pumayag na rin ako sa kagustuhan niya dahil masyadong maraming tao sa mall at ang inaalala ko ay si Shaina. Una kaming pumasok sa grocery store para mamili ng mga kakailanganin sa bahay. Si Lunox ang nagtutulak ng shopping cart kung saan nakaupo si Shaina. Tumagal kami ng halos 2 oras sa pamimili dahil na rin sa kahabaan ng pila sa counter. Pagkatapos naming mamili ay pumasok kami sa toy store para mamili naman ng mga laruan para kay Shaina. Nagtalo pa kami ni Lunox kung sino ang magbabayad. Sa huli ay napapayag ko siyang ako na ang magbabayad. Habang namimili sila ay bigla akong nakaramdam ng pagkahihi kaya nagpaalam na muna ako sa kanila. Inutusan naman ni Lunox ang isang bodyguard na samahan ako. Naghintay naman ito sa labas nang pumasok na ako sa loob ng CR. Pagkalabas ko ng CR ay nakasalubong ko naman si Bruno. Nakatungo ito habang naglalakad kaya hindi nito napansin ang presensya ko. Bruno. Tawag ko sa kanya nang malapit na siya sa akin. Nagangat ito ng mukha at para bang nagulat pa ito nang makita ako. Lamingga-lingga pa siya paligid. Oh, siya. Mag-isa ka lang ba? Hindi. Umiiling na sagot ko. Kasama ko si Lunox at ang anak ko. Ikaw. Anong ginagawa mo rito? Ba't mukhang nagmamadali ka? Wala. May nakamitingan lang ako, sagot niya. Tumanggo ako at ngitan siya. Sige. Una na ako. See you around. Oo. Ikaw din. Mag-iingat ka, aniya sa katuluyan na akong nilagpasan. Kumunat ang noo saka napatingin sa dinaanan ni Bruno. Am I just paranoid o talagang balisa si Bruno? And his last words, why does it sound like a warning? Pinilig ko ang ulo ko saka pinagpatuloy na lang ang paglalakad. That night Kabanata 63. Shaznea's POV. Nang makabalik ako sa toy store ay naabutan ko pang may kausap si Lunox sa kanya cellphone habang si Shaina naman ay abala pa rin sa paghahanap ng larwang gusto niya. Bago pa man ako tuluyang makalapit ay ibinaba na ni Lunox ang kanyang cellphone at mabilis itong isinilid sa kanyang bulsa. Are you done? Tanong ko kay ina. Opo, mama. Tinulungan na siya ni Lunox sa mga larwang napili niya sa kami para mabayaran na ang mga laruan na binili namin. Pagkatapos nun ay nag-lunch na muna kami. Hindi na rin kami nagtagal sa mall na iyon at nang mag-alas 3 na ng hapon ay nag-aya ng umuwi si Lunox. Pakiramdam ko'y may problema siya. Sinalubong kami ng kasambahay namin na si Ate Minde nang makarating kami. Tinulungan siya ng mga bodyguards na ipasok ang mga pinamili namin. Si Shaina naman ay nakatulog sa biyahe, kaya nang makarating kami maingat siyang binuhat ni Lunox papasok ng kwarto namin. Nagpaiwan lang ako sa labas dahil kailangan kong i-check kung kumpleto ba ang mga pinamili namin. Ilang sandali pa'y nakabalik na si Lunox. We need to talk, babe, mahinang saad ni Lunox nang makalapit siya sa akin. Sa pagkakapi niya pa lang ay alam kong may problema siya. Kanina ko pa kasi napapansin na medyo tahimik siya like he's bothered something. Lumabas muna kami ni Lunox para makapag-usap. Ano yun? Tungkol ba ito sa tumawag sa'yo kanina? Tanong ko. Nakalaya na si Celestine. Natigilan ako't nanlamig sa kanyang sinabi. Teka, paano? Nagtatakang tanong ko kasabay ng pagsalubong ng kilay ko. Someone paid for Celestine's bail. Ano? Sino? It's an anonymous person, babe. Iyon ang kailangan kong alamin.
Napatulala na lang ako sa kawalan. Ibig sabihin ay si Celestine nga ang nagpadala ng text message sa akin nitong umaga. Nagbabalik siya para gantihan muli ako. Ang mas nakakatakot pa'y may kasama si Celestine. Ito ba ang tinutukoy niya na taong maling pinagkakatiwalaan ko? Si Bruno. Napatingin sa akin si Lunox. What's with Bruno? Kuryosong tanong niya. Natigilan ako dahil hindi ko inaahang lumabas iyon sa bibig ko. Kasi kanina sa mall, nakasalubong ko si Bruno. Mukha siyang bata at para bang kinakabahan siya. Hindi ko alam. Naalala ko yung sinabi ni Celestine na may traidor sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi rin ako sigurado pero talagang nababahala ako sa nangyayari, paliwanag ko. Hinapit ni Lunox sa lapit sa kanya. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Just promise that whatever threat you will receive, you should inform it right away to me. Are we clear, babe? Ngitian ko siya tumango bilang tugon. Kinabukasan ay linggo. Lumabas kami para magsimba. Sinamahan naman kami ni Ryle sa pagsimba. May 3 bodyguards naman ang naiwan sa bahay habang 2 naman ang nakasunod sa amin. Ngayon lang din kami muling nagkita ni Ryle dahil halos mag-iisang linggo na rin kaming hindi nagkikita. Nito karaan ay naging busy kasi siya kaya madalang na lamang ito nakakadalaw sa bahay. Buti nga ngayon ay nagawa niya kaming sama. Nagulat nga siya kanina kung bakit may mga bodyguards kami. Hindi ko naman sa kanya sinabi ang tungkol sa banta dahil napagdesisyonan namin ni Lunox na wala kaming sasabihan tungkol dito. Maliban na lang kay Bruno at Lucas na alam na ang tungkol dito. Sina Brielle at Chloe naman ay madalas ko nang kinakamusta. Humingi na rin ako ng pabor kay Lucas kung maaari niya bang samahan si Chloe saan man ito magpunta. Natutuwa pa nga ako sa tuwing kinukwento sa akin ni Chloe na nagiging close na raw silang dalawa. Pagkatapos ng misa ay tinawagan ako ni Lunox. Babe, where are you? Nandito ako sa inyo, Ania. Talaga. Sorry. Nagsimba kasi kami, eh. Katatapos lang din ng misa kaya pauwi na rin kami. Who are you with? Napatingin ako kay Ryle na kasalukuyang hawak si Shaina habang naglalakad na kami papuntang parking area. Kasama ko si Mama at Shaina. Tsaka si Ryle. Okay. Be safe. I love you. Napangiti naman ako kanyang sinabi. I love you too. Lumingon pa si Ryle sa akin sa kanya ako tiningnan na parang nang-aasar at bahagya pang ngumisi. Nang ibinaba ko na ang tawag ay lumapit sa akin si Ryle. Kayo na. Napakagat ako ng labi. Oo. I'm happy for you. You deserve that, Ania. Salamat. Nang makauwi kami nauna nang bumaba sina Mama at Shaina. Nagpaiwan na muna ako dahil gusto raw akong makausap ni Ryle. Tinanggal ko na ang seatbelt ko at naghintay ng kanyang sasabihin. I'm happy that you finally found your home, Ania habang nakatingin sa kawalan. Tumingin siya sa akin. Are you thankful that we broke up? Nabigla naman ako sa naging tanong niya. Nangapa pa ako nang isasagot sa kanya, no. But I am thankful for the pain you've caused me. If not because of that pain, I will never be the woman I am right now, and my life wouldn't be better. I paused for a while and continued, thought you will be the man I'll spend the rest of my life with. Hindi ko akalain na ikaw pala ang magiging stepping stone ko para makilala ko ang taong karapat-dapat para sa akin. Ang taong panghabang buhay ko. Ngitian ko siya. And that's Lunox. Ngumiti siya sa akin. Sa kabila ng ngiti niyang iyon ay hindi makatakas sa mga mata ko sa lungkot sa kanyang mata. Alright. That's enough I guess. At least you have already found the love you think that you deserve, siya. Ang pagmamahal na hindi ko nagawang ibigay sa iyo noon. Umiling ako. You gave me the love that you think I deserve. It's just that you are not the right person to feel that love. Kaya kahit anong bigay mo, that would never be enough. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Ryle ay nagpaalam na akong lumabas. Hindi na rin siya pumasok pa ng bahay dahil may pupuntahan pa raw ito.
Pagpasok ko ng gate ay naabutan kong inaabangan ako ni Lunox sa labas ng pinto ng bahay. What took you so long? Nakakunot ang noong tanong niya. Nag-usap lang kami ni Ryle. Dinampyan niya pa ng halik ang noo ko. Mom is inviting you for a lunch, aniya pagkatapos niya akong halikan sa noo. Ha? Para saan? Anong meron? Ngumiti siya sakin. Nothing. Namiss lang nila kayo especially siya ina, aniya. Alas 9 pa lang naman ng umaga at mamaya pang alas 11 ang alis namin. Sa bahay lang din nila kami maglo-lunch since iniiwasan muna naming i-expose ang sarili namin sa yabos lalo na't nakalaya na si Celestine ngayon. Binalitaan din ako ni Lunox tungkol sa taong nagbayad ng piyansa ni Celestine. Hanggang ngayon ay nanatiling anonymous pa rin kung sino ang taong yun. Nabanggit din sa akin ni Lunox na nag-hire siya ng pribadong tao para obserbahan ang mga galaw ni Bruno. Sa ngayon ay wala pa naman daw silang napapansing kakaiba kay Bruno. Nang makarating kami sa mansyon ni Lunox ay agad kaming sinalubong ni na tita at tito. Talagang pinaghandaan nila ang lunch na ito dahil napansin ko ang iba't ibang putahe na nakapatong sa dining table nila. Hindi pa nakahanda ang lahat ng pagkain kaya nagkani-kanya muna kami ng gagawin. Hiniram ni Tita Lizel si Shaina sa amin dahil may regalo daw siyang ibibigay rito. Si Mama naman ay nasa garden naman at kasalukuyang tumitingin ng mga halaman ni na Tita Lizel. Ito kasi ang unang beses niyang pagpunta dito. Kaninang pagpasok namin ay iyong mga halaman ni Tita ang unang napansin niya. Iniwan na muna namin sila saka kami pumasok ni Lunox sa kanyang kwarto. May kinuha siya sa kanyang lamesa at may ibinigay na brown envelope sa akin. Umupo ako sa kanyang kama at binuksan ko ito. Passport. Para saan to? Nagtatakang tanong ko habang hawak-hawak ang passport ko. Nang sumilip ako'y pati kay Shaina at Mama ay mayroon din. Kinuha niya ang passport na hawak ko saka inilapag ito sa kanyang kama. Pagkatapos ay hinawakan niya ang magkabilang kamay ko. Babe, I am planning to send you to the States. Kapag nandoon kayo, mas safe kayo at wala nang maggugulo sa inyo, aniya habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ko. Mabilis akong umiling sa kanya. Hindi. Hindi ako papayag, Lunox. Kita ko ang pagkadismaya ng kanyang mukha. I only wanted to protect you and your family. Binawi ko ang kamay kong hawak-hawak niya. Tila hindi niya inaasahan na gagawin ko iyon. Tumayo ako. Whatever you say, my answer will always be no, seryosong sabi ko. Tumayo siya't hinuli ang kamay ko. But, babe, this will only be temporary. Kapag maayos na ang lahat, babalik din naman kayo rito. Hindi. Lunox, hindi lang ikaw ang haharap sa problemang ito. Tayo. Magkasama nating haharapin ito. Hindi ko na napigilan pa ang pagtaas ng boses ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Bahagya siyang tumungo. I'm sorry, babe, naging mahinahon ang tono ng kanyang pananalita. Hinawakan ko ang mukha niya saka ito hinarap sakin. We always have each other. Hindi tayo mag-isa, Lunox. Magkasama na tayo, iisa tayo. Kaya kahit na anong mangyari, sabay nating sosolusyonan ito. May iba pang paraan. At least dito ay mababantayan natin ang isa't isa, di ba? Ngitian niya ako. I love you. Dinampyan ko ng halik ang kanyang labi. I love you, too, babe. Ngumisi ako. Nanlaki ang kanyang mata sa huling binanggit ko. Ito kasi ang unang beses na tinawag ko siyang babe. Sounds good. But you know where it sounds better. Kumunat naman ang noo ko sa kanyang tanong. Saan naman? Ngumisi siya saka inilapit ang kanyang bibig sa tainga ko. Saying it loud in bed. Moaning and begging to thrust you harder. Nanindig naman ang balahibo ko sa sinabi niya saka mabilis siyang hinampos sa braso. Tingnan mo ang isang to. Parang timang. That Night Kabanata 64. Shaznia's POV. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na ako muling nakatanggap pa ng kahit anong banta pagkatapos noong text message na natanggap ko.
Si Lunox naman ay ilang araw na ring pinapahanap si Celestine pero talagang wala silang makita na lead kung nasaan ito. Ang hula naman nila ay talagang sinigurado ng kasamahan ni Celestine na talagang hindi namin siya mahahanap. Isa pang problema namin ay kung sino ang kakampi ni Celestine. With regards to Bruno, wala naman daw kakaiba sa kanyang mga kilos. Madalas lang daw ay gabi ito umuwi sa kanila. Babe, look at this, saad ni Lunox habang nakatingin sa kanyang laptop. Kasalukuyan akong nasa loob ng kanyang opisina. Katatapos lang kasi naming mag-usap tungkol sa resulta ng investigasyon. Lumapit ako sa kanya saka sumilip sa tinitingnan niya. Wow! Ang ganda niyan. Kaninong bahay yan? Tanong ko. Talagang namangha ako sa laki at disenyo nito. It's a two-story house mix of corrugated steel, plaster and concrete with a perfect blend of modern and homely design. Ang pleasing nito sa mata. From a client. All the interior designs will be coming from US, aniya. Napatitig ako sa bahay na iyon. Hula ko'y higit 1 milyon ang halaga ng bahay na iyon. Minsan ko na ring pinangarap ang magkabahay na ganoon kalaki pero kontento na ako sa buhay na mayroon kami ni Shaina. Lunox tap his lap at nang makuha ko ang pinaparating niya'y umupo ako sa kanyang hita. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa bewang ko para ipalapot ng husto ang katawan namin sa isa't isa. He rested his face on my shoulder. Halos maramdaman ko na nga ang paghinga niya. I can't wait to spend my lifetime with you, babe. Pagkatapos lang ng problemang ito, iyong atin na ang pagkakaabalahan ko, aniya. Pinakinggan ko lamang siya. Nagpatuloy siya, ang unang pinagkakaabalahan ko ay si Shaina at ang pagkatao niya. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Anong ibig niyang sabihin? Bigla akong kinabahan. May alam ba siya tungkol sa pagkatao ni Shaina? Balak kong akuan si Shaina bilang anak ko. I want her to take my surname. I want her to be Monteverd's first granddaughter, dagdag niya pa. Napasinghap ako sa kanyang sinabi. Damang-dama ko ang pagkabog ng dibdib ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang marinig galing kay Lunox na gusto niyang akuan si Shaina bilang tunay niyang anak ay talagang masakit sa para sakin. Hindi ko na kaya. Nasasaktan ako sa mismong kasinungalingan ko. I should end this and just reveal Shaina's real identity. Tama sila, hindi ko dapat ipinagkakait kay Lunox at Shaina ang totoong koneksyon nila sa isa't isa. Dahan-dahan kong tinanggal ang kamay niyang nakapulupot sa biyuan ko saka ako tumayo. Ramdam kong natigilan si Lunox sa ginawa ko. Tumalikod ako sa kanya at sinubukang pakalmayan ang sarili ko. Saglit pa akong natigilan nang maramdaman ko ang kamay ni Lunox na nakahawak sa braso ko sa kanya ako hinarap sa kanya. Babe, is everything okay? Ayaw mo ba nadalhin ni Shaina ang apelyido ko? Huminga siya ng malalim. If that's the case, rerespetuhin ko ang desisyon mo. Yumoko ako. Hindi, Lunox. Hindi dahil doon, umiiling na sabi ko habang nakatungo. Muli akong humugat ng malalim na hininga sa kainangat ang mukha at diretso siyang tiningnan sa kanyang mga mata. I have to tell you something, kinakabahang sabi ko. Napansin ko ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha na lalo lamang nagpulala ng kaba ko. Palihim akong napalunok. Hinawakan niya ang mga kamay ko. What is it, babe? Tungkol kay Shaina. Sana mapatawad mo ako kung nilihim ko sa'yo to. Nanatiling nakakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa akin tila hinihintay nito ang susunod kong sasabihin. Pumikit ako sabay hinga ng malalim ngunit bago ko pa man may buka ang bibig ko'y biglang tumunog ang telepono sa opisina ni Lunox. Pareho kaming napatingin sa telepono niya na nasa working table niya. Binitawan ni Lunox ang pagkakahawak niya sa kamay ko saka naglakad patungong lamesa kung saan nakapatong ang kanyang telepono. Para akong nalagutan ng hininga sa nangyari. Kung kailan naman naglakas loob na akong umamin kay Lunox, saka naman may sagabal. Who's this? Bungad niyang sagot nang dinampot niya ang telepono. Nanatili akong nakatayo sa pwesto ko habang pinagmamasdan siya.
Napansin ko pa ang pag-igting ng kanyang panga at pagsalubong ng kanyang kilay. Sa ekspresyon pa lang niyang yun ay alam ko nang may problema. Okay, seryoso niyang sagot saka mabilis na ibinaba ang telepono. May problema ba? Tanong ko sa kanya. Nasa baba si Celestine. She's looking for me. Nagmadali na kaming bumaba ni Lunox. Habang nakasakay kami sa elevator ay talagang balisa ako. Kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Kanina ko pa nilalaro ang mga daliri ko dahil talagang hindi ako mapakali. Nandoon na iyon, Aamin na ako, isisiwalat ko na ang katotohanan pero bakit parang may pumipigil sa akin. Lumingon ako kay Lunox nang hawakan niya ang kamay ko. Kung gaano kalamag ang kamay ko'y ganon naman kainit ang kanyang palad. Calm down, babe, aniya. Tipid akong ngumiti sa kanya. Hindi lang ako mapakali. Ang sabi raw ng security guard ay gusto raw nitong umakyat para makausap si Lunox pero dahil hindi siya pinayagang makapasok ay hinintay niya na lang si Lunox sa baba. It's really strange dahil hindi siya nanggugulo. Ano na naman kayang pakulo ito? May binabalak kaya siya? Ba't parang kinakabahan ako? Nang bumukas ang elevator ay unang lumabas si Lunox habang ako na may sumunod lang sa kanya. Ilang sandali pa'y sinalubong kami ni Lucas at Bruno. She's at the lobby, saad ni Lucas. Nang makarating kami sa lobby ay agad kong napansin ang presensya ni Celestine. Gaya ng kulay ng damit na kanyang laging suot, nakapulang fitted na dress ito. As always, her clothes are revealing from her breast to her thighs. Nakalugay ang kanyang buhok at bahagya pa itong ngumisi nang makita kami. Tumad si Lunox kahit na hindi pa ito tuluyang nakalapit kay Celestine. What do you need? Malamig na tanong sa kanya ni Lunox. Dahan-daang lumapit si Celestine kay Lunox. Pinasadahan niya pa ng kanyang daliri ang braso ni Lunox kasabay ng kanyang pagngisi. Humalukip-top siya harapan namin at may inabot na envelope kay Lunox. Mabilis na kinuha iyon ni Lunox at binuksan. Pati ako'y naging kuryoso rin sa laman ng envelope na yon. Halos manigas ang katawan ko nang mapagtantong ultrasound result ang papel na hawak-hawak ni Lunox. I'm 3 weeks pregnant, and you are the father of this baby inside my tummy, wika ni Celestine. Rinig ko ang bulungan ng mga taong nakapaligid sa amin. Naikuyon ko ang kamao ko sa sobrang pagpipigil. Ano na naman bang palabas ito? Parang pinipiga ang puso ko sa sakit. Lalo akong nasaktan nang mapatingin ako kay Lunox at kita ko ang pagkabigla base sa ekspresyon ng kanyang mukha. Bakit hindi siya makapag-react? Celestine, stop this nonsense. Rinig kong singgal ni Lucas sa kanya. Nanatiling kay Lunox ang atensyon ko. Hanggang ngayon ay nakatingin pa rin siya sa ultrasound result na hawak niya. Lunox, please stop. Gusto kong marinig mula sa iyo na hindi ka naniniwalang ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ni Celestine. Lunox, I am telling the truth. Do you think gawa-gawa ko lang ito? Oo, hindi mapigil ang sagot ko. Dahil iyon naman talaga ang gusto mo, di ba? You want revenge, right? Sarkastikong tumawa si Celestine kasabay nun ay ang pagtaas ng kanyang kilay. Oh, Shaznia. I can see pain in your eyes. Masakit ba? Well, damhin mo ang sakit dahil mas malala riyan ang naranasan ko. Susugurin ko sana siya nang bigla akong pigilan ni Lunox. No. Napaawang ang bibig ko sa sinabi niya. Mabilis kong binawi ang braso kong hawak niya. Oh, that's sad. Napatingin naman ako kay Celestine na ngayon ay nakahawak sa kanyang dibdib na kunwaring nasasaktan. Dati ikaw pa ang pinoprotektahan niya. Ngayon, ako na. Ngitian niya pa ako. Look at the karma. Sausaw ng sausaw ka kasi sa relasyon ng iba. Sekretarya ka lang naman dito pero mukhang iyong pagiging malandi mo ay dinala mo sa trabaho. Kinuyam ko ang kamao ko para pigilan ang sarili kong sugurin si Celestine. Kung kani-kanino kasi nagpapabuntis kaya ngayon ay naghahanap ng lalaking akuan ang responsibilidad bilang ama ng anak niya, dagdag niya pa. Celestine, enough. Sigaw ni Lunox. Seryoso siyang tumingin rito.
Paninindigan ko ang batang dinadala mo. Nagsinghapan ang mga tao sa narinig nilang sagot galing kay Lunox. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Celestine. Tinaasan niya pa ako ng kilay sa kanya ako inirapan. Para akong sinakluban ng langit at lupa. Pakiramdam ko'y nanlambot ang mga tuhod ko. Hindi ko inaasahang iyon lang ang isasagot ni Lunox kay Celestine. I was expecting him to ask her and to make things clear with Celestine. Hindi ba talaga siya nagdalawang isip? Ganoon na lang ba talaga siya sa kasigurado para sabihin niyang paninindigan niya ang batang dinadala ni Celestine? If that's the case, I will never tell him about Shaina's real identity anymore. That night Kabanata 65. Shaznia's POV. Kasalukuyan kaming nakasakay ngayon ni Lunox sa elevator at kasama namin sina Lucas at Bruno. Pare-parehas kaming tahimik at wala ni isa sa amin ang may balak na magbukas ng usapan hanggang sa tumunog na ang elevator hudyat na nasa wastong palapag na kami. Unang lumabas si Lucas kasabay si Bruno. Nang maramdaman ko ang paglapit ni Lunox sa akin ay lumabas na ako ng elevator at dumiretso sa opisina ko. Alam kong nabigla di Lunox sa ginawa ko dahil kita sa peripheral vision ko na saglit siyang natigilan sa ginawa ko. Miski sina Lucas at Bruno ay napatingin sa gawi ko. Narinig ko pang inutusan ni Lunox sina Lucas na mauna na sa opisina kaya lalo kong inabala ang sarili ko sa monitor na nasa harapan ko. Babe, what's wrong? Dinig kong tanong niya ngunit hindi ko siya pinansin. Nang wala siyang makuhang sagot sa akin ay hinawakan niya ang siko ko. Saglit pa akong natigilan sa kainiwasan ang siko ko sa kanya. Shaznia, tell me what's wrong, bigkas niya sa seryosong tono ng pananalita. Hindi na ako nakapagpigil at tumayo at hinarap siya. Are you serious, Lunox? Talagang tinanong mo sa akin kung anong problema. Mapakla pa akong tumawa. Alam mo sa sarili mo kung anong problema. Single ko sa kanya. Yumigting ang kanyang panga saka sinubukang lumapit sa akin. Huwag mo akong hahawakan. Tumigil siya sa balak niyang lapitan ako. Babe. Sabihin mo sa akin, Lunox. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit hindi ka nagdalawang isip na akuan ang batang daladala ni Celestine. Ni hindi ka nga sigurado kung totoong buntis siya. Single ko sa kanya. Kahit na, Shaznia. It's better to be safe. Napaawang ang bibig ko sa kanyang sinagot. Safe. Mapakla akong tumawa. Lunox, akala ko matalino kang tao. Hindi ko alam na sa simpleng ultrasound result na yan ay nabilog na ni Celestine ang utak mo. I shook my head in disbelief. Lumayo ka muna sa akin. Ayaw muna kitang makita. Tumalikod na ako sa kanya saka muling umupo sa swivel chair ko. Ilang saglit lang ay narinig ko na ang mga yapak niya palayo sa akin. Hindi ko siya tinapunan ng tingin pero alam kong nakapasok na siya ng kanyang opisina. Ang kanina pang luha na gustong kumawala sa mga mata ko'y nagsimula ng umagos sa pisngi ko. Sa gitna ng pag-iyak ko'y biglang tumunog ang cellphone ko na nasa loob ng bulsa ng blazer ko. Pinunasan ko muna ang basang pisngi ko bago sinagot ang tawag. Yes, Ryle. Are you alright? Parang ang lungkot ng boses mo. Tumanggo ako kahit na hindi niya naman ako nakikita. Ayos lang ako. Napatawag ka. Are you free tonight? Oo. Bakit? Can I take you for dinner? Saglit pa akong napaisip. Sure. You can pick me here at 7 p.m. Thanks. See you later, may halong excitement na sabi niya. Hindi na ako sumagot pat ibinaba na ang tawag. As much as I wanted to go home and take a rest, hindi ko naman pwedeng idamay ang trabaho ko sa personal na issues ko. That would be unprofessional kung dahil doon ay pipiliin kong umuwi na lang. Mabilis lang ang oras, I can handle this. Nang mag-break time na ay hindi na ako nagpaalam kay Lunox at bumaba na lang. Hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ng kanyang opisina si Lucas at Bruno, I don't wanna interfere with them. Isa pa, ayokong makita si Lunox. Nang makalabas ako ng elevator ay inaasahan ko ng pagtitinginan ako ng mga empleyado. I know what they're thinking about me this time.
The hell I care about them. Wala na akong panahong linisin ang utak nila tungkol sakin. Nang pumasok ako ng cafeteria ay lalo akong pinagtinginan ng mga nandito. Ang iba pa'y nagbubulungan pero hindi ako apektado. Dumiretso na ako sa nakasanayan naming pwesto at naabutan kong si Chloe at Jepoy na nandoon. Si Mika naman ay nagpaalam daw munang mag-CR kaya wala rito. Pagkaupo ko pa lang sa harap nila'y kita ko na ang nag-aalalang tingin nila sakin. Stop staring at me like that, seryosong wika ko sa kanila. Walang alam si Jepoy at Mika tungkol sa amin ni Lunox. Si Chloe lamang ang nakakaalam nun. Alam kong Katie na siyang itanong sa akin ng Revivado ang tungkol doon pero dahil sa presensya ni Jepoy ay pinipigilan niya lamang ang kanyang sarili. Ayos ka lang ba, siya? Nag-aalalang tanong ni Jepoy. I'm good, tipid na sagot ko. Sa totoo lang ay hindi naman ako pumunta rito para kumain. Gusto ko lang talagang makaalis sa opisina dahil talagang naso-suffocate ako roon. Ano ba ang nangyari, girl? Totoo bang buntis si Celestine? Halos pabulong na tanong ni Chloe. Nagkibit balikat ako. Pwede bang huwag muna nating pag-usapan ang tungkol doon? Itinikom naman nila ang kanilang bibig saka hindi na muling nagsalita. Nang dumating si Mika ay saka lamang silang nagsimula sa pagkain. Ilang beses din nila akong inalok na kumain pero ilang beses ko lang din silang tinatanggihan. Tumunog pa ang cellphone ko at kita ko sa screen ang pangalan ni Lunox kaya agad kong ni-reject ito. Nang tumawag itong muli ay talagang in-off ko na ang cellphone ko. Napansin yata iyon ng mga kasama ko kaya pare-parehas silang nakatingin sakin. What? Tanong ko sa kanila. Hilaw silang ngumiti sa akin saka umiling. Umalangaw-ngaw ang katahimikan sa buong sulok ng cafeteria nang dumating si Celestine. Paano ko nalaman? Boses niya pa lang ay kilalang kilala ko na siya. Miski sina Jepoy at Chloe na nasa harapan ko'y napalingon sa gawin niya. Is Shaznia here? Dinig kong tanong niya. Kulang talaga sa pansin itong babaeng to. Madam Celestine, she's here. Dining kong sabi ng isang empleyado sa tabi ng table namin habang nakaturo sa table namin. Oh, thanks, dear. Dinig na dinig ko ang ingay ng kanyang takong habang papalapit sa pwesto ko. Kahit na alam kong sakin siya papuntay hindi ko pa rin siya nilinggan. Oh, Shaznia, ba't ayaw mong humarap? Alam ko naman na nahihiya kang harapin ako dahil sa ginawa mong pakikipaglandian sa boss mo na boyfriend ko, saad niya. Pinigilan ko ang sarili kong huwag siyang patulan dahil wala sa tamang timpla ang mood ko. Baka kasi makalimutan kong buntis siya, kung totoo man. Tumayo na ako hindi para harapin siya kundi ay para magpaalam na kina Chloe. Paalis na sana ako nang bigla akong pigilan ni Celestine sa braso. Marahas kong tinanggal ang kanyang kamay na nakahawak sa braso ko. Bitiwan mo nga ako. Wala ka ba talagang pinipiling lugar para mag-eskandalo? Tinaasan niya naman ako ng kilay. Ikaw. Wala ka na ba talagang pinipiling lugar para sa Katie mo? Sarkastiko akong ngumiti sa kanya. Alam mo nag-aalala ako para sa anak mo. Baka kasi mahawa siya sa kaitayman ng budi mo. Bitch. Single niya sakin. You should be ashamed of yourself. Ngumisi ako at bahagya pang napapailing. My gosh, Celestine. Tell that to yourself. Humalukip kapakot nagpanggap na nag-iisip saka ko siya muling tiningnan. Look who's talking, a thief. Mas mahiya ka dahil muli ka pang nagpakita rito pagkatapos mong magnakaw ng milyones sa kumpanyang ito. Celestine. Dinig kong sigaw ni Lunox dahilan para maaga nito ang atensyon ni Celestine. Umirap lang ako sa kawalan sa kahinintay na makalapit si Lunox sa kinatatayuan namin. Ngayon ko lang din napansin na kasama niya sina Lucas at Bruno. Pumosisyon si Lucas at Bruno sa likod ko habang si Lunox naman ay tumigil sa tabi ni Celestine. What the hell is happening here? Nakakunot ang noong tanong ni Lunox. Tumingin sa akin si Celestine na parang bang pinagbabantaan akong huwag sumagot. Ngumisi ako sa kanya.
Go tell your fucking lies and make yourself look like the victim, malamig na sabi ko. Nothing, hun. We're just talking. Tumaas ang kilay ko sa sinabi ni Celestine. That's new. Shaznia, do you wanna say something? Tanong ni Lunox. Wala naman. Pero may gusto akong i-advise sa babae mo. Tinapunan ko ng malamig na tingin si Celestine. Kung ginagamit mo ang pagbubuntis mo para takasan ang mga kasalanan mo, nagkakamali ka. Dahil kaya kong kalabanan si Lunox para masiguro kung mabubulok ka sa kulungan. Lalagpasan ko na sana siya nang bigla siyang nagsalita, at anong kaso naman ang isasampa mo sakin? Huwag kang magmaang-maangan, Celestine. Ito tatandaan mo, pansamantala lang ang laya mo. Kahit nakalaya ka ngayon at nakabihis ng magarbo, kriminal ka pa rin sa paningin ko.